Ilang mga senador ang mismong nakaranas kung papaano itaboy at i-radio challenge ng mga Chinese vessel sa mismong pagmamay-ari at pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Personal na binisita ni Senate President Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito, at Senator Joel Villanueva, kasama si Defense Secretary Gibo Teodoro sa Pag-asa Island, sa West Philippine Sea, para dumalo sa gagawing groundbreaking ceremony sa itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Nagulat na lang ang mga senador, kasi nasa ere pa lang ang sinasakyan nila pinapaalis na kaagad sila ng mga Chinese vessel sa pamamagitan ng radio challenge sa sinasakyan nila. Pahayag ni Senate President Zubiri sa kanyang talumpati. Anya, lumayas na kayo, kasi nasa teritoryo sila ng Pilipinas, panawagan sa mga Chinese vessel na nasa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, wala pa ang mga Kastila, ay pagmamay-ari na ng Pilipinas ang lugar. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Nakita rin mismo ng mga senador ng personal ang mga artificial island na itinayo ng China sa lugar na may mga naka-install ng mga instrumentong pandigma. Lubos na ikinabahala ng mga senador at kanilang lubos na naunawaan na sobrang lapit na pala talaga sa Palawan at ilang mga isla ng Pilipinas ang mga nakatayong military island ng China. Dahil sa kanilang nasaksihan sa isla, nangako naman ang mga mambabatas na paglalaanan nila ng malaking pondo ang lugar. Una ay ang pagtatayo ng mga military barracks na magiging tuluyan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mahalaga ito para mas maging secure ang lugar lalo na at mas dumarami ang mga dayuhan na pumapasok sa lugar. Kasama sa itatayong mga pasilidad ay ang health center, kung saan isa rin ito sa pinakamahalagang kailangang mailagay sa lugar nang sa gayon ay hindi na kailangan pang bumiyahe ng matagal ang mga residente doon, papuntang Palawan para lang maipagamot ang isang may sakit. Pahayag naman ni Defense Secretary Teodoro na sisiguraduhin nilang safe ang mga residenteng naninirahan sa isla at nakasisiguro siyang ligtas at walang dapat ipangamba ang mga taong naninirahan doon. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Sa kabilang banda naman, naging matagumpay daw ang naging misyon ng Atin Ito Coalition, nakapaghatid sila ng mga supply at ayuda sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, kung saan doon din nagkukumpulan ang mga China Coast Guard at mga Chinese militia. Ayon sa leader at tumatayong tagapagsalita ng Atin Ito na si Rafaela David, matagumpay daw na nalampasan ng kanilang advance team ang mga illegal blockade ng China sa lugar, at matagumpay din na ipamahagi ang dala-dala nilang mga ayudang mga pagkain at gasolina para sa mga bangka ng mangingisda na tinatayang 1,000 litro ng gasolina ang naipamahagi. This advanced team, a brave team of 10, was able to breach China's illegal blockade and reach 25 to 30 nautical miles away from Baho de Masinloc, kung saan nakapagbigay sila ng needed food supplies and fuel, so a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs. Namataan din nila ang isang Chinese warship na umaaligid din sa lugar. Umabot sa 100 mahigit na mangingisda ang kanilang naabutan ng tulong. Ayon pa kay David, isang discarding Pinoy talaga ang kanilang ginawa, para lang makapag-abot ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa kabila ng naglalakihang mga barkong pandigma ng China at mga Chinese militia vessel na nagbabantay sa lugar. Ayon pa sa grupo, maituturing na nilang tagumpay ang misyon, kahit pa binubuntutan sila at binabantayan ng mga Chinese vessel sa lugar, kahit pa man nila hindi sila masyadong nakalapit sa Baho de Masinloc. Kasi gusto nating ma-ensure na alam natin kung ano yung sitwasyon in the area. So, and at the same time, ito yung tinatawag nating discarding Pinoy. Kasi kung ang China, ang daming vessels na malalaki, dambuhala, at gayon din, meron silang pang water cannon. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.